Isang beses pa lang nakakarating ang nanay niya sa Nueva Ecija. Malaki nang ipinagbago ng lugar na yon. Hindi na masyadong matandaan ni Aling Magda kung saang particular na Nueva Ecija sa Talavera nakatira si Milagros Abad. Nagtanong-tanong sila. May mga nakapagsabi na may mga abad sa isang barangay na malapit sa munisipyo. Pumunta sila doon. May mga abad nga silang natagpuan, pero hindi nila kilala si Milagros Abad. Nawawala na sila ng pag-asa nang isang medyo may katandaan ng babae ang nakausap nila. Halos 60 na ang edad nito. May kilala akong Milagros Abad. Nito. Pinatuloy sila ng matanda sa loob ng bahay nito. Doon sila nag-usap. Saan ho namin maaaring makita at makausap ang Milagros na ito? Excited na tanong ni Raquel. Hindi ko na matandaan kung saan na siya nakatira ngayon. Ang balita ko ay nagpalipat-lipat siya ng bahay. Ang huling pagkakaalam ko ay dito rin sa Nueva Ecija, kaya lang sa Dakong Muñoz yun. Saang lugar yun? Tanong ni Raquel sa sarili. May balita kami na nakapag-asawa siya ng mayamang negosyante. Anang matanda. Iisa lang ang paraan para makilala nila at makausap si Milagros. Alamin kung ano ang apelyido ng napangasawa ni Milagros Abad. Hindi alam ng matanda ang apelyido ng napangasawa ni Milagros Abad. Umuwi sila ng Laguna ng laylayang balikat. Gumuho ang pag-asa nila na malaman ang buong katotohanan sa talagang pagkatao ni Limuel. Nang mga sumunod na araw, hindi maiwasang hindi mapatawag sa kanya si Limuel. Hindi niya pwedeng iwasan ito. Ngayon pa na may nakikita siyang pag-asa na walang katotohanan ng mga kwento ni Mrs. Garcia. At sa pagkakataong ito, ay pagtutulungan nila ni Limuel ang paghalungkat sa totoong lihim na ibinunyag ni Mrs. Garcia. Limuel, kung pwede, magkita tayo. Pakiusap niya sa lalaki. Natigilan ng lalaki. Saan? Kailan? Anong oras? Sunod-sunod na tanong ng lalaki. Halatang sabik din siyang makita. Sa restaurant na madalas nilang puntahan, sa Makati. Hindi na inalam ng lalaki kung ano ang kanilang pag-uusapan. Basta ibinaba ni Limuel ang telepono at halatang sabik na sabik itong magkita sila ni Raquel. Nagkita ang dalawa sa restaurant. Sinalubong ni Limuel si Raquel. Nagyakapan ang dalawa. Halatang sabik na sabik sa isa't isa. May pag-uusapan ba tayong mahalaga? Tanong ni Limuel. Meron, Limuel. Nakasalalay dito ang tungkol sa ating dalawa. Pwede naman kung talagang gugustuhin natin, Raquel. Lumayo tayo, magpakasal tayo, sa ibang lugar tayo tumira. Doon sa walang nakakakilala sa atin. Ani ni Limuel. Naisip ko rin yan, Limuel, pero kinikilabutan ako kapag iniisip kong magkapatid tayo. Iisa ang ating dugo. Nakakasuka kung itutuloy natin ang balak mo. Nanlumo ang lalaki. Siguro'y wala na talagang pag-asa. Malungkot na wika ng lalaki. Siguro'y nakatakda na talaga akong makasal kay Myrna. Sa narinig, bumalot sa buong pagkatao niya ang lungkot. Pinalakas pa rin niya ang loob. Well, siguro ay hindi nga tayo para sa isa't isa. Nakialam ang tadhana. Siguro nga ay kayo ni Myrna ang magkapalaran. Mapapag-aralan mo rin mahalin si Myrna. Aniya. At ikaw? Mapapag-aralan mo rin sigurong mahalin si Joel. Nginitian lang niya ang lalaki. Mapait. Matagal naghari ang katahimikan. Nabasag ang katahimikan nila nang lumapit ang waiter para kunin ang kanilang order. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Aniya. Ano yun? Mahinang tanong ng lalaki. Alam ba ng mami mo kung saan matatagpuan si Milagros Abad? Tanong niya. Natigilan ng lalaki. Milagros Abad? Sinong Milagros Abad? Ang binanggit ng mami mo nang ikwento niyan tungkol sa pagkatao natin. Hindi ko siya kilala. Pero kilalang kilala siya ng mami mo. Anong gusto mong gawin ko? Mas makabubuting mapaamin mo ang mami mo kung saan talaga natin makikita ang Milagros na yon. Dito nakasalalay ang lahat. Lalo na ang buong pagkatao mo. Anong malay natin, nagsisinungaling lang pala ang mami mo tungkol sa'yo. Inilalayo ka lang niya sa akin. Kung totoong sa pantaha ko, maaaring tayo pa ring dalawa? Sambot ni Limuel. Hindi na siya umimik. Ang sabi ni Limuel ay darating ang mami nito sa susunod na linggo. Mas gusto kong kasama kita, kaharap si mami. Pipilitin natin siya na paaminin kung saan natin makikita at makakausap ang Milagros na kumupkup sa akin nung sanggol pa ako. Sumang-ayon siya sa gustong mangyari ni Limuel. Nang sumunod na linggo, dumating ang mami ni Limuel mula sa Bacolod kasama si Myrna. Nagulat pa si Mrs. Garcia at ikwento niya tungkol sa pagkatao nila. Hindi ko siya kilala.
Pero kilalang kilala siya ng mami mo. Anong gusto mong gawin ko? Mas makabubuting mapaamin mong mami mo kung saan talaga natin makikita ang milagros na yon. Dito nakasalalay ang lahat, lalo ng buong pagkatao mo. Anong malay natin, nagsisinungaling lang pala ang mami mo tungkol sa'yo. Inilalayo ka lang niya sa akin. Kung totoong sa pantaha ko, maaaring tayo pa ring dalawa. Sambot ni Limuel. Hindi na siya umimik. Ang sabi ni Limuel ay darating ang mami nito sa susunod na linggo. Mas gusto kong kasama kita kaharap si mami. Pipilitin natin siya na paaminin kung saan natin makikita at makakausap ang milagros na kumupkup sa akin nung sanggol pa ako. Sumang-ayon siya sa gustong mangyari ni Limuel. Nang sumunod na linggo, dumating ang mami ni Limuel mula sa Bacolod. Kasama si Myrna. Nagulat pa si Mrs. Garcia at hindi makapaniwalang nagkikita at magkasama pa ang dalawa. Si Myrna agad ang lumapit kay Limuel. Humawak sa braso nito. Animoy may karapatan na kay Limuel. Hanggang ngayon ba naman ay nagpapantasya ka pa rin na makakasal kayo ni Limuel? Si Myrna. Huwag ka nang mangarap dahil naitakda na ng mami ang kasal namin ni Limuel. Totoo yon, iha. At kung naparito ka para bawiin si Limuel, palagay ko'y malabo na. Hindi ko nga alam kung bakit naririto ka. O dahil bilang kapatid ay inimbitahan ka niya. Ani ni Mrs. Garcia. Lumapit si Limuel sa ina. May gusto lang kaming linawin, mami. Napakunot ang noo ng mami ni Limuel. Anong lilinawin nyo? Di ba malinaw na ang lahat? Malinaw na magkapatid nga kayo. Pagtataray pa nito. Gusto naming makita at makausap si Milagros Abad. Si Limuel. Para ano pa? Taas ang kilay na sabi nito. Para mas maging malinaw sa amin ang lahat. Ulit ni Limuel. Nag-isip ang ginang. Bueno, kung yun ang gusto nyo, sasabihin ko kung saan makikita at makakausap si Mila. Palayaw ni Milagros ang binanggit ng ina ni Limuel. Tuwa ang nababaka sa mukha ni Raquel at Limuel. Pero may kondisyon ako, Limuel. Ani ni Mrs. Garcia. Natigilan sina Limuel at Raquel. Kondisyon? Tanong ni Limuel. Ang tingin ko sa inyong dalawa ay hindi kayo naniniwala sa ibinunyag ko. Ganito ang kondisyon ko. Kapag napatunayan nyo na magkapatid pala kayo, lalayuan mo na si Limuel, Raquel. O kung gusto mo naman, pwede kayong magkalapit. Pero bilang magkapatid, ayoko na nagpaparamdam ka sa kanya na katulad ng dati. Hindi na ito tama. Dapat ngang magpasalamat pa kayo sa akin. Dahil hindi pa huli ang lahat kung nagkataon. Mag-asawa kayo, magkapatid pa. Pumapayag ako sa kondisyon mo, mami. Ani ni Limuel. Hindi lang yon. Pakakasal ka ng tuluyan kay Myrna. At kaya nga pala kami umuwi ng Maynila para kausapin ang dapat kausapin tungkol sa pagpapakasal ninyo. Parang may bumarang tinik sa lalamunan ni Limuel. Hindi agad ito nakatutol sa sinabi ng ina. Wala na silang magagawa pa kung kaya pumayag na sila sa kondisyon ni Mrs. Garcia. Di magiging hipag ko pala ang dating katipan mo, Limuel. At sinabayan pa nito ng hagik-hik. Tinungo ang kwarto na pakembot-kembot pa. Nang tanungin ni Limuel kung nasaan si Milagros Abad, sinabi ng kanyang mommy, sa Muñoz nga. Tama ang sabi ng matandang nakausap nila. Mayaman na ito at Guzman na ang apelyido. Bago sila lumabas ng bahay, ay nagsalita pa ulit si Mrs. Garcia. Gusto ko lang patunayan sa inyo, Limuel, na napamahal ka na sa akin. Itinuring kitang tunay na anak. At pareho ko kayong naitakas sa malaki sanang kahihiyan. Kasama si Aling Magda, pinuntahan nilang lugar ni na Aling Milagros. Nagdarasal sila na sana ay mabigyang linaw ang lahat. Lalo ng pagkatao ni Limuel, nakarating sila sa mismong tahanan ni Milagros Abad. Napatunayan ni Aling Magda na mayaman na nga ang dating kaibigan. Isang katulong ang nagbukas ng gate para sa kanila. Tinanong nila ang hinahanap. Nagpakilala at sinabi ang kanilang pakay. Naku wala ho ditong senyora ko. Anang katulong na halos 20 anyos. Nasaan? Si Raquel ang nagtanong. Nasa Amerika ho. Anito. Mga kailan ang balik? Tanong ni Limuel. Siguro ho ay may 3 buwan pa. Nagbabakasyon ho silang mag-anak Anito. March lang ngayon. Kung may 3 buwan pa ang Milagros na ito sa States, uuwi ito ng mga buwan ng June. Baka sa mga buwan na yon ay nakasal na sina Myrna at Limuel.
Anang isipan ni Raquel. Umalis sila na ang tanging impormasyong nakuha ay nasa States nga ito. Tama ang sapantahan ni Raquel. Buwan ng Hunyo nakatakda ng kasal ni Limuel at Myrna. June bride. Makakatutol pa kaya si Limuel? Hanang isip ni Raquel. Siguro ay talagang kailangang tanggapin na lang natin sa ating mga sarili na kapatid mo nga si Limuel. Ani ni Aling Magda nang pumasok ito sa silid ni Raquel. Tinabihan ng anak. Hindi nakakibu si Raquel sa sinabi ng ina. Paano ko ho matatanggap ang lahat, Nay? At anong sasabihin ko sa anak ko kapag inilabas ko na ito? Anong sasabihin ng mga tao? Malalaman nila sa madali na ang anak ko ay anak ng kapatid ko. Hindi nakaimik si Aling Magda. Si Joel. Inaalok ka na ni Joel ng kasal. Mapapagtakpan lahat kung makakasal kayo ni Joel. May kikilalaning ama ang bata. Hindi ganun kadali ang lahat, inay. Lalabas din ang katotohanan tulad ng nangyari kay Limuel. Ani ni Raquel. Kung kasal na kayo ni Joel, kahit papaano ay magagabayan niya ang anak niyo. Anong gusto mong mangyari? Isipin na nangyari sa inyo ni Limuel. Kahit anong gawin mo, hindi na natin kayang itago ang buong katotohanan. Magkapatid kayo ni Limuel. Tanggapin na lang natin yun. Siguro nga ay ganoon na lang ang kalalabasan ng lahat. Tanggapin niya si Limuel bilang kapatid. Pero paano? At tanggapin na rin si Joel bilang kapalit ni Limuel. Total hindi naman mahirap mahalin si Joel. Si Limuel ang unang nakaalam na handa na rin niyang tanggapin si Joel kahit papaano. Nalungkot ang lalaki sa ibinalita nito. Wala rin itong magawa. Tanggapin na lang nila ang masamang biro ng tadhana. Si Limuel pakakasal kay Myrna dahil sa kagustuhan ng ina. Si Raquel naman pakakasal kay Joel dahil may malaking sagabal sa buhay nila ni Limuel. Sa ngayon ay hindi pa alam ni Joel na handa na siyang tanggapin ni Raquel. Parang maluloko ako. Parang hindi ko kayang tanggapin ang lahat. Masakit ang ginawa sa atin ng tadhana. Pinagtagpo nga tayo, pero sa masakit na paraan pala tayo paghihiwalayin. Ani ni Limuel. Kung napag-usapan na natin ang mga bagay na yan, Limuel, hindi ko kaya. Lalong lalaki ang kasalanan natin. Hindi natin alam na magkapatid tayo noon. Kaya natin nagawang mga bagay na naghulog sa atin sa mali. Pero ngayon ay alam na natin ang kalalagyan natin. Magkapatid tayo. Bakit pa tayo gagawa ng isang bagay na alam natin na napakalaking kasalanan? Paliwanag ni Raquel. Anong gagawin natin? Ani ni Limuel. May paraan pa naman. Baka sakali lang. Ano? Napalingon sa kanyang lalaki. Babalikan natin si Milagros Abad. Nakakatatlong balik na nga si Limuel at Raquel sa Muñoz, Nueva Ecija. At sa 3 beses na pagbabalik ay nabanggit ng katulong kay Mrs. Milagros Abad na may mga taong naghahanap sa kanila. Tumawag si Senyora mula sa Amerika. Sinabi ko na lagi kayong napupunta dito. Anang katulong. Anong sabi? Sabik na tanong ni Raquel. Tinatanong kung anong kailangan nyo. Hindi nila pwedeng sabihin sa katulong ang totoong dahilan. Personal na si Milagros Abad ang dapat nilang makausap. Pero paano? Nasa ibang bansa nga ito. May naisip si Raquel. Kung tatawag mo lang senyora mo, maaari mo bang mabanggit na ang naghahanap sa kanya ay si Magda Velarde? Aniya sa katulong. Inilista ng katulong ang pangalang ibinigay niya. Pangalan ng nanay niya. Pati ang eksaktong address nila sa Laguna ay ibinigay rin niya. Pati ang numero ng kanilang telepono. Baka sakali kung malaman ni Milagros na si Magda ang naghahanap ay bigla itong umuwi at makipagliwanagan sa kanyang ina. At isang araw nga, kapapasok pa lang ng buwan ng June, isang babae ang naghahanap kay Aling Magda. Nang pagbuksan nito ni Aling Magda, walang iba kundi si Milagros Abad. Hindi agad nakapagsalita si Aling Magda. Tinitingnan niya mabuti ang kaharap. Halos konti lang ang ipinagbago ni Mila. Tumanda nga ito. Pero nasa mukha pa rin ang dating ganda. Ito pa rin ang Mila na kaibigan ng kanyang nanay noong nag-aaral pa ang mga ito. Mila, sambitla ni Aling Magda. Magda, luha ang lumapit si Milagros Abad sa nanay niya. Nagyakapan ng mga ito, mahigpit, matagal, parehong luhaan. Si Raquel man ay naiyak rin sa tagpong nakikita niya. Nang mabanggit sa akin ni Lumen na kayong naghahanap sa akin, hindi na namin tinapos ng mister ko ang bakasyon namin. Umpisa ni Milagros Abad.
Magkatabi sina Aling Magda at Milagros Abad sa mahabang sopa, magkahawak kamay. Sabik pa rin sila sa isa't isa. Matapos magkumustahan, saka naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Si Raquel ang nagbukas ng seryosong usapan kung bakit lagi lamang silang bumabalik sa Nueva Ecija. May dinala bang sanggol si Rosario sa'yo noon? Tanong ni Aling Magda. Halos 27 taon na ang nakakalipas. Nag-isip si Aling Milagros, kumunot-kuno ang noon nito. Tapos tumango ito. Meron, Magda. Nasaan na siya? Sabik na tanong ng ina niya. At kahit si Raquel nakaharap ni na Aling Magda, ay sabik din na naghihintay na malaman ang katotohanan. Huli na, Magda, nang malaman ko, anak mo palang dinala sa akin ni Rosario. Pagkukwento ni Milagros. Halos hindi nga ako makapaniwala na magagawa ni Rosario at ng doktor na kasabwat nito na madudukot nilang isa sa mga anak mo. Nang dalhin sa akin ng sanggol, sabi niya ay anak ng kaibigan niya na ipinaampun sa kanya. Sabi niya tinanggap niya ang bata pero hindi muna niya maaasikaso sa ngayon. Abala siya sa paghahanap buhay noon kaya sa akin niya naisipang iwan ng bata. Umiiyak na ito, napatingin kay Aling Magda na halos ay napapaiyak na rin. Pero maniwala ka sa akin, Magda. Wala akong alam sa ginawa ni Rosario. Hindi ko alam na gumaganti siya sa ginawa niyo ni Luis. Ang sanggol, anong nangyari sa sanggol na ibinigay sa iyo ni Rosario? Tanong ni Aling Magda. Napahagulgol si Aling Milagros. Matagal na nag-iyak ito. Niyakap ni Aling Magda ang kaibigan. Mila, patawarin mo ko, Magda. Patawarin mo ko. Saka umiyak ng umiyak. Nang mahimasmasan si Aling Milagros, pumormal ito. Halatang magtatapat na ng buong katotohanan. Huminga ng malalim ang kaibigan ni Aling Magda, saka muling nagsalita. Natigilan sina Aling Magda, lalo na si Raquel. Paano mangyayaring patay na? Samantalang ipinagpipilitan ni Mrs. Rosario Garcia na si Lemuel ay anak ni Aling Magda at kapatid nga ni Raquel. Hindi malaman ni Raquel kung matutuwa siya o malulungkot sa ibinalita ni Aling Milagros na namatay ang kapatid niya. Nangangahulugan na hindi niya kapatid si Lemuel at gusto niyang malungkot dahil namatay na pala ang kapatid niyang panganay. Paano nangyari yun? Tanong ni Aling Magda. Takang-taka ito. Samantalang ipinagpipilitan ni Rosario na si Lemuel ang sanggol na ibinigay sa'yo. Wala siyang kaalam-alam na namatay ang sanggol na iniwan niya sa akin. Isang malubhang sakit ang ikinamatay ng bata. Ani ni Aling Milagros. Sinong batang ibinigay mo kay Rosario? Sino si Lemuel kung hindi siya ang aking anak? Nagkwento si Aling Milagros. Halos 3 buwan pa lang ang sanggol ng ibinigay o inihabilin ni Mrs. Garcia kay Milagros nang mamatay ito. Walang kaalam-alam si Rosario Garcia na namatay na ang bata. Wala silang komunikasyon ni Rosario. Ang pagkakaalam ni Milagros noon ay nasa Bacolod ito. Abala sa negosyo, katuwang ang asawa. Halos 2 taon simula nang iwan ni Rosario ang bata kay Milagros. Bigla na lamang itong dumating sa Nueva Ecija para kunin na ang sanggol na inihabilin nito. Hindi pala biniyayaan ng anak sina Rosario at ang asawa. Hanggang sa namatay na nga sa isang aksidente ang asawa ni Rosario. Noon pa mang kamamatay lang ng anak ni Magda, nag-isip na ng paraan si Milagros kung paano ito pagtatakpan kay Rosario, kung ano ang kanyang gagawin sakaling dumating nga ito sa Nueva Ecija. At naisip ni Milagros, ibigay ang isa sa mga pamangkin niya kay Rosario. Pamangkin mo si Lemuel? Tanong ni Magda kay Milagros. Tumango si Milagros. Oo, may isa akong kapatid na 7 anak. Si Lemuel nga ang bunso. Ang totoo, hindi naman Lemuel ang totoong pangalan nito. Binigyan lang ng pangalan ni Rosario, isinunod sa apelyido ng asawa niya, Garcia. Tumigil ito sa pagkikwento. Si Raquel naman ay hindi makapagsalita dahil sa natuklasan nila. Hahayaan muna nilang magkwento pa si Milagros. Dahil sa hirap nga ng buhay ng ate ko noon, naisipan kong ibigay si Lemuel kay Rosario, nang hindi naman nalalaman ni Rosario na hindi pala yun ang sanggol na iniwan niya sa akin. Anong sabi ng ate mo? Tanong ni Aling Magda. Pumayag siya sa gusto kong mangyari. Kahit man lang daw isa sa mga anak niya, maging maginhawa ang buhay. Maluhaluhang pahayag ni Aling Milagros. Naging malinaw na sa kanilang lahat, lalo na kay Raquel. Parang nabunutan siya ng isang matulis na bagay na nakabaon sa kanyang utak. Wala na siyang isipin ngayon, maibabalik na sa normal ang lahat. Ang anak ko,
Naitanong ni Aling Magda. Binigyan namin siya ng maayos na libing. Isinunod ko ang apelyido niya sa apelyido ni Luis. Pinangalanan ko siyang Angelito Velarde. Kung gusto mong makita ang puntod niya, maaari ko kayong samahan. Sumang-ayon si Raquel sa gustong mangyari ni Aling Magda. Pupuntahan nila ang namatay na kapatid ni Raquel. Sa nangyari, kung tutuusin wala namang malaking kasalanan si Aling Milagros. Naging biktima rin ito ng isang planong paghihiganti ni Rosario sa kanyang ina. Kung totoong hindi alam ni Milagros na anak pala ni Magda ang namatay na sanggol sa pangangalaga nito, hindi nila dapat nasisihin si Aling Mila. Mas malaki pa rin ang nagawang kasalanan sa kanila ni Rosario Garcia. Pero para kay Raquel, siguro'y mas mabuting kalimutan na lang ang mga nakalipas. Mas mahalaga yun ngayon. Mahalagang nabuksang katotohanan. Dahil sa pagkakabukas ng katotohanan, maraming bagay ang maaaring isaalang-alang. Maaaring magbalikan pa kaya sila ni Limuel? At dito na po muna nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod pa na episode. Kita-kits sa next chapter!